Kumusta po kayo, mga kaibigan? Ayan, andito na naman po ang inyong Lola Inday. Tayo po ay magba-Bible reading na naman habang maganda po ang ating pakiramdam. Dito lang po tayo sa T-Race habang pinapanood nyo po yung mga gumagalaw-galaw na dahon kasi bagamat mainit pero malakas po ang hangin. At ang simoy po ng hangin ay malamig. Kaya po hindi rin ako umakyat sa taas kasi iba po yung pintig ng aking puso kapag tayo po ay umaakyat sa hagdan. Kaya sabi ni Bunso, dito lang muna ako sa baba at iwasan munang umakyat sa hagdan para hindi mag-react ang ating puso. Yan, magpaganon pa man mga kaibigan. Maraming salamat. Kahapon po ay bigla pong naglobat yung aking cellphone at huminto po ang aking ginagawang video. Kaya hindi ko po natapos yung chapter 7 ng Deuteronomy hanggang verse 25 lang yata yung aking ending kahapon at wala po tayong closing prayer So ngayon po mga kaibigan ay muli ko na naman po kayong inaanyayahan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating Bible reading. Sabi ko nga po, habang ako ay may lakas pa, may buhay pa, may hininga pa, nakakapagsalita pa, ay itutuloy po natin ang ating pagbabasa ng Bible. Kasi kung ako lang po ang magbabasa at sarili ko lang po ang mag-benefit, sayang naman. Samantalang kapag inilagay ko dito sa aking YouTube channel, ay naniniwala po talaga ako na meron at meron pong interest na makinig sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi salita ito ng Diyos. Sabi nga po nung isang pastor, yung seed kapag itinanim, yun ay mag-uugat, lalabas sa ilalim ng lupa at ito'y magkakasanga, magkakadahon, lalago at mamumunga. At yan po ang pananampalataya. Ito po yung buto na gaya ng isang mustasa po na ilalagay ng Diyos sa ating mga puso upang kanyang patubuin hanggang sa lumago at mamunga ang ating pananampalataya sa Diyos. Excuse po mga kaibigan. Kaya muli, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Deuteronomio, chapter 7 pa rin. At tatapusin ko po itong chapter 7. Simulan ko na lang po uli sa verse 25. Sabi po dito, sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyusan, huwag ninyong pag-iimbutan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, pagkat siyang magiging patibong na inyong kahuhulugan dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Huwag kayo mag-uwi ng anumang bagay na nakasuklam-suklam pagkat iyon ang magiging dahilan ng pagsumpa niya sa inyo. Lahat ng tulad noon ay sinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Yan po ang karugtong ng chapter 7, Deuteronomio chapter 7. At andito na po tayo sa chapter 8. Ang katotohanan po yan, binasa ko po ang chapter 8. Pagtingin ko po ay hindi na pala nagpe-play ang ating video kasi bigla po siyang naglobat at 5% na lang po ang natira. Kaya hindi po naidugtong sa ating binasa kahapon. Kaya ngayon po ay sisimulan ko na naman pong basahin ang Deuteronomio chapter 8. Masaganang lupain. Sundin ninyong mabuti ang mga kautosang ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi inyo kilala ng inyong mga ninuno.
Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuotan ni hindi kumapal sa kalalakad ang inyong mga talampakan. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo itinutuwid niya kung paanong itinutuwid ng Ama ang anak. Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos, pagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupang sagana, sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangailangan ang mga bato roon ay makukunan ng bukal at makukunan ng mga tanso. Ang mga burol, mananagana kayo roon sa lahat ng bagay at pupurihin ninyo si Yahweh dahil sa mga ginawa niya sa inyo. Babala laban sa pagtalikod kay Yahweh. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y namumuhay na nang sagana, nakatira na sa magagarang tahanan at marami ng alagang hayop at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak na nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain din ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyay sa ikabubuti rin ninyo, kaya huwag ninyong isasaloob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo, at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno kapag siya'y tinalikdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan. Ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Yun po ang babala sa mga tatalikod. Dito na po tayo sa chapter 9. Salamat sa Diyos sa kanyang gabay at patnubay sa atin habang tayo po ay nagbabasa. Salamat din sa banal na Espiritu Santo. Sabi po dito sa chapter 9, itataboy ni Yahweh ang mga taga-Kanaan. Dinggin ninyo mga Israelita. Ngayong araw na ito, tatawid kayo ng Jordan upang sakupin ang mga bansang malalakas kaysa inyo at ang mga lungsod na napaligiran ng matataas na pader. Malalaki at matataas ang mga taga roon, mga lahi ni Anak, hindi kaila sa inyo. Ika po, natupi ang ating Biblia. Hindi kaila sa inyo ang kasabihang walang makalulupig sa angkan ni Anak, ngunit alamin ninyo na si Yahweh ang nangunguna sa inyo. Siya'y parang apoy na nakatutupok at sila'y pupok sa inya. Kaya madadaig ninyo sila at maitataboy tulad ng kanyang pangako. Kung sila'y maitataboy na ni Yahweh, huwag ninyong isasaloob man lamang na sila'y itinaboy dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y itinaboy sila ni Yahweh pagkat sila'y masama, hindi dahil sa kayo'y matuwid. Kaya ninyo kakamtan ang lupaing yaon. Itinaboy nga sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at bilang pagtupad pa rin sa pangako niya sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Naghimagsik ang Israel nang sila'y nasa Horeb. Dapat ninyong malamang ibinigay sa inyo ang lupaing ito, hindi dahil sa kayo'y mabuti. Ang totoo'y lahi kayo ng matitigas ang ulo. Huwag ninyong kalilimutan kung bakit nagalit sa inyo si Yahweh nang kayo'y nasa ilang. Mula nang umalis kayo sa Ehipto hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Noong kayo'y nasa Horeb, ginalit ninyo ng labis si Yahweh.
at talagang pupuksain na niya kayo nang ako'y umahon sa bundok at ibigay niya sa akin ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kanyang tipan sa inyo, na natili ako roon sa loob ng 40 araw at gabi. Hindi ako kumain at uminom. Ibinigay niya sa akin ang 2 tapyas na batong sinulatan niya ng lahat ng kanyang sinabi sa inyo mula sa naglalagablab na apoy nang kayo'y nagkakatipon sa may paanan ng bundok. Pagkalipas ng 40 araw at gabing pananatili ko sa bundok, ibinigay niya sa akin ang nasabing mga tapyas na bato. Sinabi niya sa akin, puntahan mo agad ang bayan mo pagkat sila'y nagpakasama. Lumihis sila sa daang itinuro ko sa kanila, gumawa sila ng larawan at iyon ang sinasamba nila. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, talagang matigas ang ulo ng mga taong ito. Lilipulin ko sila para mapawi na ang alaala nila dito sa lupa at sa iyo ko na pamumulain ang isang bagong bansa na malaki at makapangyarihan kaysa kanila. Bumaba ako mula sa naglilihab na bundok, dala ang 2 tapyas ng bato. Nang dumating ako sa inyo, nakita ko ang pagkakasalang ginawa ninyo kay Yahweh. Gumawa kayo ng guyang ginto at lumihis sa daang ipinatutunton niya sa inyo. Dahil dito ipinukol ko sa lupa ang 2 tapyas ng batong dala ko at nagkadurog-durog iyon sa harapan ninyo. Pagkatapos nagpatira pa ako sa harapan ni Yahweh sa loob ng 40 araw at gabi. Sa buong panahon yaon, hindi ako tumikim ng pagkain o uminom dahil sa mga kasalanan ninyo na labis na ikinagalit ni Yahweh. Natakot ako na baka sa tindi ng galit niya ipuksain kayo. Mabuti na lamang at dininig niya ako. Galit na galit din siya kay Aaron at ibig na rin niyang patayin. Kaya idinalangin ko rin siya. Pagkatapos kinuha ako ang guyang ginawa ninyo, sinunog ko ito at dinurog na parang alabok. Saka ko ibinuho sa batis na nagmumula sa bundok. Muli ninyong ginalit si Yahweh nang kayo'y nasa Tabera, Masa at Kibrot Hataba. Nang kayo'y pinalalakad na niya mula sa Kades Barnea upang sakupin ang lupaing ibinigay niya sa inyo, naghimagsik na naman kayo. Hindi ninyo siya pinaniwalaan ni pinakinggan man. Ano pat sa simula pa lamang ay lagi ninyo siyang sinusuway. Nagpatira pa nga ako sa kanyang harapan sa loob ng 40 araw at gabi, pagkat sinabi nga sa aking kayo'y pupuksain niya. Ito ang dalangin ko sa kanya, Yahweh, huwag ninyong pupuksain ang bayang iniligtas ninyo at inialis sa Ehipto sa pamagitan ng walang kapantay na kapangyarihan. Alalahanin na lamang ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo ng mga taong ito ni ang kanilang kasamaan o kasalanan sa inyo. Kapag sila'y pinuksan ninyo, sasabihin ng mga taong ipasasakop ninyo sa kanila na ang mga Israelite dinala ninyo sa ilang upang puksain, hindi ninyo sila maihatid sa lupang ipinangako ninyo. Kaya napupuot kayo sa kanila, sila'y inyo pagkat kayo ang nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Chapter 10. Ang ikalawang pagsulat sa kautusan. Noon ay sinabi sa akin ni Yahweh, magtapyas ka ng 2 bato tulad noong una at gumawa ka ng kabangyari sa kahoy. Pagkatapos, umakyat ka sa bundok. Isusulat ko sa 2 tapyas ng bato ang nakasulat sa unang 2 tapyas na binasag mo. Pagkatapos, itatago mo sa kaban. Kaya gumawa ako ng kabangyaring akasya, tumapyas ng 2 bato tulad noong una at ako'y umakyat sa bundok. Isinulat nga ni Yahweh ang 10 utos sa 2 tapyas ng batong dala ko, saka ibinigay sa akin ang 10 utos na ito. Ang sinabi niya sa inyo mula sa naglalagablab na apoy, samantalang kayo nagkakatipon sa paanan ng bundok, at ako'y nagbalik mula sa bundok at ilagay ko sa kaban ang 2 tapyas ng bato tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Ang mga Israelita naglakbay mula sa Hakjakan hanggang Mosera. Doon namatay at inilibing si Aaron. Ang anak niya si Eleazar ang pumalit sa kanya bilang saserdote.
Mula rooy nagtuloy sila sa Gudguda at sa Hutbata, isang lugar na may maraming batis. Noon, pinili ni Yahweh ang mga Levita upang maging tagabuhat ng kaban ng tipan, makatulong sa paglilingkod sa Kanya at magpuri sa Kanya tulad ng ginagawa nila ngayon. Dahil dito, wala silang kaparte sa lupaing binigay sa inyo ni Yahweh. Ang para sa kanila ay si Yahweh tulad ng pangako niya. Tulad noong una, 40 araw at gabi ako nanatili sa bundok at dininig naman ako ni Yahweh. Dahil dito, hindi na niya itinuloy ang balak na pagpuksa sa inyo. Sinabi niya sa akin na pangunahan kayo sa paglalakbay at pagsakop sa lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Ang nais ni Yahweh, bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng rito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ipinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo, pagkat si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Makapangyarihan at kakilakilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo, nalulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Dami, ano po? Chapter 11, ang kadakilaan ni Yahweh. Kaya nga ibigin ninyo si Yahweh, sundin ninyong lagi ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Dilidilihin ninyo ang kanyang mga tuntunin upang matuto kayo. Alam ninyo ito pagkat nasaksihan ninyo, di tulad ng inyong mga anak na walang nalalaman tungkol dito. Nakita ninyo ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan, ang mga kababalaghan at lahat ng ginawa niya sa Faraon at sa buong Ehipto. Nasaksihan din ninyo ang ginawa niya sa buong hukbo ng Ehipto, pati sa kanilang mga sasakyan. Nilunod sila ni Yahweh sa dagat ng mga tambo. Nang kayo'y tugisin nila, hindi rin kaila sa inyo ang ginawa niya nang kayo'y nasa ilang hanggang sa lugar na ito. Nakita ninyo ang ginawa niya kina Datan at Abiram, mga anak ni Eliab at apo ni Ruben. Pinabuka ni Yahweh ang lupa at ipinilamon sila ng buhay, pati ng kanilang mga kasama at sambahayan at lahat ng bagay na kaugnay ng kanilang ginawa. Ito'y kitang-kita inyong nangyari. Hindi nga kaila sa inyo ang lahat ng ito. Ang mga pagpapala sa lupang pangako, kailangan sundin ninyo ang lahat ng utos niya na ipinaalala ko sa inyo ngayon para magkaroon kayo ng lakas sa pagsakop sa lupaing tinutungo ninyo. Sa gayon mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno at sa kanilang magiging lahi at lupaing sagana sa lahat ng pangailangan. Ang lupaing titirahan ninyo ay di tulad ng lupaing iniwan ninyo sa Ehipto. Doon ang hinahasikan ninyo ay ilangang diligin tulad ng hardin, ngunit ang lupaing pupuntahan ninyo ay laging inuulan, maraming burol at malawak ang mga kapatagan. Ang lupaing yun ay inaalagaan ni Yahweh, tinitignan sa lahat ng sandali. Kaya nga, sundin ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Kung magkagayon, pinaulanan niya ng kapanahunan sa lupang iyon at mananagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Pananatilihin ninyo sa ninyong sariwa ang damo para sa inyong mga hayop upang kayo managana sa lahat ng bagay. Ngunit mag-iingat lang kayo, huwag kayong padadaya at huwag tatalikod kay Yahweh. Huwag kayong
sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kapag tinalikdan niyo siya, kapupuutan niya kayo, sasarahan niya ang pinto ng langit at hindi paulanin. Kung magkagayon, mamamatay ang inyong mga pananim at kayo'y malilipol sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Kailangan ang mga utos na ito'y itanim ninyo sa inyong mga puso't isipan. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong bahay, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Isulat ninyo ito sa inyong mga pintuan upang kayo at ang inyong anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Kapag sinunod ninyong mabuti ang kanyang mga utos, inibig siya ng tapat, tinalunton ang kanyang mga landas at nanatili kayo sa kanya, palalayasin niya ang mga tao sa lugar na tinitirahan ninyo, ano pat maagawan ninyo ng lupain ang mga bansang malalaki at malakas kayo sa inyo. Kung magkakagayon, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng lupang matapakan ninyo, masasakop ninyo mula sa ilang hanggang Libano at mula sa ilog Euphrates hanggang dagat Mediteraneo. Sa gawing kanluran, walang makagagapi sa inyo tulad ng pangako niya. Sisidla ng matinding takot ang lahat sa lupaing pupuntahan ninyo. Sa araw na ito, itatakda ko sa inyo ang pagpapala at sumpa. Pagpapalain niya kayo kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. Ngunit susumpain niya kayo kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumusunod sa kanyang mga utos. Pagdating ninyo sa lupain na ipasasakop niya sa inyo, ang pagpapala ay bibigkasin ninyo sa bundok ng Gerizim at ang sumpay sa bundok ng Ebal. Ang mga ito ay nasa ibayo ng Jordan, sa tapat ng Gilgal, sa tabi ng Insimar ng Muri, sa lansangang kanluran, sa lupain ng mga Kananeo, sa Araba. Malapit na kayong tumawid ng Jordan upang sakupin ang lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh. Pagdating ninyo doon, sundin ninyo mabuti ang kautosan at ang mga tuntunin inilahad ko ngayon. Kaya pa ba mga kaibigan? Sa chapter 12. Sige po, pasadahan na po natin ang chapter 12 dahil nasa 22 minutes pa lang po tayo. Chapter 12, ang tanging dako sa pagsamba. Ito nga ang matuntunin na kailangan ninyong sundin sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh upang ariin ninyong habang panahon. Gibain ninyo ang lahat ng lugar na pagdadarausan nila ng pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa itaas ng mga bundok, sa mga burol at sa ilalim ng mga punong kahoy. Gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang mga sagradong haligi, sunugin ang kanilang mga asira, durugin ang kanilang mga Diyos-Diyosan at alisin sa lugar na yaon ang anumang bakas nila. At sa pagsamba ninyo kay Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan maibigan. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin niya sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipapahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon ihahain ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikapo. Handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang handog ng pananim at ang panganay na anak ng inyong mga hayop. Doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Hindi na ninyo magagawa roon ang ginagawa ninyo rito ngayon. Nagagawa ninyo ngayon ang anumang maibigan ninyo sapagkat wala pa kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh. Ngunit pagkatawid ninyo sa Jordan, kapag kayo na sa lupaing inyong pupuntahan, nalipol na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag na ang inyong pamumuhay. Iba na ang inyong gagawin. Ihain ninyo sa lugar ng napipiliin ni Yahweh ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikapo, handog mula sa inyong mga ani, at ang pangakong handog. Magdiriwang kayo sa harapan ni Yahweh kasama ang inyong mga anak at mga alipin. Isamba rin ninyo ang mga Levita, yamang sila hindi ninyo kasama sa partihan, ngunit huwag na huwag kayong magsusunog
ng handog kahit saan ninyo maibigan. Doon lamang ninyo ihahain ang mga handog na susunugin at gagawin ang lahat na iniutos ko sa inyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh mula sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Kahit saan ay maaari kayong magpatay ng hayop at maaring kumain ng karne nito hanggang gusto ninyo paris ng pagkain ng usa. Maaring kumain nito pati ang mga itinuturing na marumi, ngunit huwag na huwag ninyong kakain ang dugo. Ito ay kailangan tuluin sa lupa. Ang mga ito ang hindi ninyo maaring kanin sa inyong mga lugar. Ang ikapo ng inyong mga ani, alak at langis ang panganay na anak ng inyong mga hayop. Ang pangakong handog, kusang handog, at iba pang handog. Ang mga ito ay maaari lamang ninyong kanin sa harapan ni Yahweh sa lugar na pipiliin niya, at maaari ninyong makasalo ang inyong mga anak, mga alipin at mga libita habang libita bilang pagdiriwang dahil sa pagpapala sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyong pababayaan ang mga libita. Kapag napalawak na ni Yahweh ang lupain na sasakop ninyo at ibig na ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain hanggang gusto ninyo. Kung kayo malayo sa lugar na pinili niya, maaari ninyong patayin ang isa sa mga hayop ninyo at kainin tulad ng pagkain ng usa. Lahat ay maaari nang kumain, maging ang itinuturing na malinis o marumi, ngunit huwag ninyong kakainin pati dugo, pagkat naroon ang buhay ay di dapat kanin. Kunti na lang. Huwag ninyong kakainin ang dugo, sa halip ay patuluin sa lupa. Huwag ninyong kakanin iyon, mapapanuto kayo at ang inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naayon sa kalooban ni Yahweh. Ang lahat ng handog na dapat ninyong ibigay at ang inyong pangakong handog ay dadalhin ninyo sa lugar na pipiliin niya. Ang inyong mga handog na susunugin, laman at dugo, ay ihahain ninyo sa altar niya. Ibubos ninyo sa altar ang dugo at ang laman ay maaari ninyong kanin. Sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at mapapanuto kayo habang panahon. Ayan, si Moises po ang nagtatagubilin sa mga Israelita dahil hindi po talaga siya makakapasok sa lupang pangako. Si Moises po ay nagkasala kay Yahweh. Babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag napalayas na ni Yahweh ang mga tao sa lupaing iyon at kayo na ang nakatira roon, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain, ni huwag ninyong ipagtatanong ang ginawa nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, ang pagsusunog ng kanilang anak bilang handog. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo, walang labis, walang kulang. Ituloy po natin ang chapter 13 at medyo maigsi lang po ito. Kung sa inyo may lumitaw na propeta at nagbibigay ng kahulugan sa panaginip at pagkatapos magpakita ng kababalaghan at hikayatin kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyusan, huwag kayong makikinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang hula. Yaon ay pagsubok lamang sa inyo ni Yahweh. Kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa, siya lamang ang inyong susundin. Magkakaroon kayo ng takot sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Paglilingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa kanya, at ang propetang yaon o ang magbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin, pagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maging magsik kay Yahweh na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Hinihikayat nila kayong iwan ang daan. Itinuro niya sa inyo, iyan ay masama at dapat ninyong iwasan. Kung sino man ay lalapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa o matalik na kaibigan upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, sa lupain pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo, o huwag ninyo siyang pakikinggan. Huwag ninyo siyang kaawaan, pagpasensyahan o pagtakpan. Sa halip, patayin ninyo siya. Ang nilapitan ang unang magbubuhat ng kamay sa kanya, pagkatapos ay ang mga tao. Batuhin ninyo
siya hanggang mamatay, pagkat hinikayat niya kayong tumalikod kay Yahweh na humango sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Pag ito'y nabalita sa buong Israel, walang manghas gumawa ng gayon, bagkus ay magkakaroon ng takot ang lahat. Kapag nabalitaan ninyo na sa alinman sa mga lungsod na ibinigay sa inyo ni Yahweh, ay may manlilinlang at nangihikayat sa mga taga roon upang sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, siyasatin ninyo itong mabuti. Kapag napatunayan ninyong totoo, patayin ninyo lahat ang taga roon, pati ang mga hayop nila. Ang lahat ng masamsam ninyo roon ay tipunin ninyo sa liwasan at sunugin pati ang buong lungsod upang maging handog kay Yahweh. Ang lahat ng yaon ay hahayaan ninyong gayon. Huwag itatayo uli, huwag kayong kukuha ng anumang pinagbabawal sa inyo para hindi siya mapuot sa inyo. Mahabag siya sa inyo at kayo'y kanyang pararamihin tulad ng pangako niya sa inyo mga ninuno. Kung diringgin ninyo ang kanyang tinig, susundin ang kanyang mga utos at patuloy na naggagawa ayon sa kanyang kalooban. Ayan, sakto po. 31 minutes tayo po ay nagsimula sa chapter 8 at ngayon po ay nandito po tayo sa chapter 13. Yan, bukas po ay Deuteronomy chapter 14 naman. Ayan, purihin ang ating Diyos sa oras na ito. Alam niyo mga kapatid, talaga ang pagsuway natin sa Diyos ay talagang may kalakip na parusa. At salamat nga po sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti. Na kahit tayo po ay nagkakasala, naroon pa rin po ang kanyang pag-ibig. Talaga pong sobra-sobra po ang pag-ibig ni Yahweh sa ating mga buhay. Bakit ko sinasabing sobra-sobra? Kasi siya po ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus Christ upang po maialay ang buhay at tubusin po tayo sa kasalanan. Yan po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tatalakayin po natin yan, ang pag-ibig ng Diyos. Kung ano ba talaga ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng tao. Yan mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito pong Word of God ay hindi po ito para sa akin lamang, kundi para po sa ating lahat. At salamat kung merong nakikinig at sa makikinig pa, dahil ipinapasa po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa yung butil ng pananampalataya na hindi po tayo ang magpapatubo, kundi ang ating Diyos pa rin. Alam niyo po, ang lahat ng butil, ang lahat ng buto ay hindi po kayang patubuin ng tao. Bagamat tayo po ang naglalagay sa ilalim ng lupa o nagbabaon ng buto sa ilalim ng lupa, ngunit hindi na po natin kontrolado kung ano ang mangyayari, kung ito ba'y malusaw, ito ba'y matuyo o kainin ng mga uod sa ilalim o insekto. Ngunit kapag ang Diyos po ang nagpatubo ng butil, ito po ay walang makakagalaw o makakagawa ng masama sa butong iyon. Dahil kapag ang Diyos ang gumawa, lahat po ay posible, dahil walang imposible sa ating Panginoon. Yan mga kaibigan, nawa po ay hindi po tayo maging lapastangan sa Diyos at hindi po tayo maging suwail. Nawa po kahit kaano man katindi ang mga pagsubok nating pinagdaraanan sa buhay, nawa po ay magpatuloy pa rin po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Maraming salamat po muli sa inyong buhay. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na sa bawat araw ay narito, itinatanim niya sa ating mga puso na gaya ng mga butil. Ano po? Pagpalain ng Diyos ang ating buhay espiritual at gabayan niya tayo, patnubayan niya tayo, at kahabagan niya tayo patuloy upang sa ganoon ang buhay pong ito ay magkaroon po ng matino at maayos na ebidensya bilang mga totoo na anak ng Diyos, mga totoong Kristiyano sa harapan ng ating Panginoon, na wala pong ibang sinasamba, wala pong ibang kinikilala, wala pong ibang sinasampalatayanan, kundi ang ating nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Diyos na may makapangyarihan na pangalan, walang iba
kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Ayan mga kaibigan, dito po magtatapos ang ating Bible reading ngayong araw at loobin ng Diyos na sa araw ng bukas ay makapagpatuloy po tayo. Excited po ako kasi andito na po tayo sa aklat ng Deuteronomio. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang gabay at patnubay sa ating mga buhay. Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy na pagpalain niya sa bawat area ng ating mga buhay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.